Magandang hapon. Bago magsimbang gabi, ay pag-usapan natin ito kung paano ang nakawan sa ating bayan mapahinto. Ang nakawan na big time, trillionist. Akalain mo yung ginagawa, ang pinoprograma natin taon-taon na budget, pinakahuli 6.23 billion, trillion. Ang nakalaan para sa flood control project ay mahigit kalahating trillion. Nang ibig sabihin, kung hatiin mo yung 6 na trillion sa hati-hati, ilan yan? So, magiging 12. Ibig sabihin, halos 10% ng budget o kinikita ng Pilipinas. Hindi pa yung kinikita. Ang budget ng Pilipinas na gagastusin ay napunta sa wala. Naanod ang baha. Yan ang nangyari. Pero, yun lang kaisipan natin na ano ng baha. Mas nauna pang bulsa nila. Di ba? Ganon din, hindi na exemption to the rule ang mga congressman ng Metro Manila kumpara sa congressman ng mga probinsya. In fact, yung pinakamalaking isa ngayon sa 2026 na pundo para sa flood control, akalain mo, doon na nga tayo na control sa flood control. Tapos, paglalaan pa rin kayo ng flood control projects. Ang flood control projects po na pinakamalaki sa ngayon ay sa Abra, sa lalawigan ni dating Executive Secretary Bersamin. Kasi bago tinanggal si Bersamin as Executive Secretary, nagawa na yung budget. Hiningi nila ay 6 billion. Pinakamalaki siya. At malaki din ang kinuha ni Sandro Marcos. Kinuha din ni Martin Romualdez sa Leyte. So ngayon ang problema po natin, ipapakita ko sa inyo ngayon. Sana hindi na maulit itong nakawang ito. Kita mo, papakita ko sa inyo sa kaibigan ko na si Ace Barbers. Di ba, member siya ng Quadcom. Sikat na sikat siya. Tapos ang pumalit sa kanya sa Surigao bilang congressman ay yung kanyang misis. Ngayon, lumabas sa balita na kahit hindi pa umulan, bumagsak ang flood control project ni Ace Barbers. Ano na lang kaya dahilan ni? Bakit kaya? Bakit kaya? Ano? Hindi, walang lumalabas, walang kabilya, walang bakal. O, ito po yun. So, ngayon, ilabas kayo mga lumalabas dito ng mga corruption. At saka nagsauli naman itong si Engineer Opulencia ng 40 million. Siya pa lamang nagsauli ng pera maliban kay Engineer Henry Alcantara. Pareho silang taga Bulacan, First District Engineering Office. Ang nagsauli din si Alcantara ng 110 million. Nagtataka naman ako. Kapatid na Astra, si Bahar Angela. Nagtataka ako, Perni Pinto, magkatataka ako. Akala ko ba nagdeklara na ang Court of Appeals na frozen? Ibig sabihin na frozen, nakatigil. Hindi pwede withdrawin ang pera nila. Bakit naka-withdraw? Si Henry Alcantara naka-withdraw ng 110 million. Tapos ito si Opulencia naka-withdraw ng 40 million. Ibinigay sa DOJ. Gusto nila kasi magiging state witness. Well, sa kanila natin pag-usapan ang kagalingan o kagandahan ng kanilang pagbibigay ng pera. Sa ngayon, no amount of money can erase the fact that thievery had happened already. Nakanakaw ka na, sinauli mo pera. Ang tingin mo ba ay nawala na yung pagnanakaw? Hindi. Nagawa mo na yung pagnanakaw, sinauli mo na lang, ang tawag yan restitution. Binalik mo lang ang ninakaw, but never will it erase or delete the crime of theft that you have committed. So, ito, sa konteksto na yan, ang lahat ng ito ay corruption. Examinin natin ang corruption at magbibigay ko ng housing solution.
Tawagan, Dr. Toto Tirador Solution, ibibigay ko. I am authoritative sa pagbibigay ko yan. Mayroon akong K sa pagbibigay ng suggestion kasi unang-una civil engineer ako. Pangalawa, naging batikang abogado ako na marami na akong kasong korupsyon na hawak. Kaya, sa tingin ko naman, very sensible itong aking suggestion. At I will make this official. I will submit this to the House of Congress and the Senate of the Philippines para gumawa sila ng batas na ganito ang gagawin sa lahat ng mga project. This may be an amendment to Republic Act 9184 na tinatawag na Procurement Act. Okay, ito muna. Pakita ko muna yung resulta sa project ni pinakasikat na Quadcom na congressman dati. Oh, yan. Yan. Yan po ang yan ang flood control project ni Ace Barbers. Sir Ace, hindi pa umulan pero bumagsak na. Bakit? Kaya bakit? Bakit? Lakyan natin. Bakit? Sa Surigao del Norte yan. Wala pang ulan, bumagsak tapos wala ka makitang bakal. Alam mo, tingnan nyo na maigi yung diki na yan. Kung hindi nasira po yan, kahit na umangat pa yung tubig, pataas sa level ng dike pinakadulo, hindi tatawid sa mga taniman. Pero ngayon, dahil gano'n na nangyari, ano mangyari? Tatawid ngayon sa taniman, bali wala rin. Ano ngayon, saan napunta yung pera dito? Anong gagawin ngayon? Walang bakal, Sir, Congressman Ace Barbers, Paano yan ngayon? How can it be done? So ngayon, kagaya rin yan, walang ibang usapin na yan, ganon din ang nangyari sa mga usapin sa Bulacan. Tingnan natin, i-reviewin natin ang mga corruption. Ito, maraming pera. Sa Bulacan Engineering District yan. Paano nangyari na mayroong pera lumabas? Bongbong Marcos, ito po yung ebidensya na mayroong nakawa ng pera. Ang tanong na lang ngayon kung sino ang sasagot nito. At ang una nakita natin sa hearing ng Senado, lumalabas ito ay inamin ng mga engineer, si Bryce Hernandez, si JP Mendoza, si Engineer Opolencia, si Engineer Henry Alcantara, si Engineer Roberto Bernardo, inamin nila na may nangyayaring nakawa ng pera sa flood control project. So, ngayon, paano yan? Ano mangyari dyan? Ang ibig lamang sabihin po, ang tanong ko lang dito, bakit ang tapang-tapang nila ni Engineer Bryce magnakaw? At ang sistema ng pagnakaw nila ay, hindi pa ginawa ang proyekto, kahit pa ako, wala. O kahit kay Ace Barbers, bakit natumba? Ang tapang-tapang niyong paggawa ng dike. Mabawasak lang naman. O ito, ano bang dahilan? Alam mo kung matapang ang mga district engineers, may dahilan. Sino kaya ang dahilan? Hindi walang iba kundi mga congressmen. Ang mga congressmen natin at sa mga senador, nakialam din kasi ang senador dito sa Bulacan Engineering District. Binigyan 150 million. Ganong karami, mas mahigit pa dyan. Halos ganong karami, 150 million. Binigyan dyan si Bong Revilla, sabi ni Yusek Roberto Bernardo. Binigyan din si Jingkoy, sabi nila ni Roberto Bernardo. Binigyan din si Chis Escudero sa pamamagitan ng pagbigay kay Maynard Gong. Binigyan din si Grispo, si Villar,
si Mark Villar. At saka si Nancy Binay kasama. Grabe. Isa lang ang ibig sabihin na may nakawa na nangyari. Hindi na ma-deny ito Bongbong Marcos. Ngayon ang tanong ko, bakit matatapang yan? Ibig sabihin lang yan, may protection. Sino ba ang boss nila ni Engineer Bryce, ni Engineer Opolencia at saka ni Engineer JP Mendoza? Di ba si Henry Alcantara? Ibig sabihin, binigyan sila ng blessing ni Henry Alcantara. Tanong, si Henry Alcantara ay nagsauli noong last week o 2 weeks ago ng 110 million. Pauna pa lang yan sa pangako niya na magbibigay ng 300 million. Bakit matapang sila kumuha ng pera ganon? Bakit matapang si Engineer Alcantara? Kasi okay sa boss niya, yung direct niya na boss ay si Yusek Roberto Bernardo. Pag tinignan mo si Roberto Bernardo, siya taga-deliver kay Maynard Go para kay Chis Escudero. Kay Bong Revilla, personal siya nagbibigay. At sa iba pang senador, ang kay Joel Villanueva, ang nagbigay personal ay si Engineer Henry Alcantara. Ang tanong, bakit ang tapang-tapang ni Roberto Bernardo na gumawa ng ganon, pati si Henry Alcantara? Ibig sabihin, okay lang sa boss nila. Sino ba boss nila? Si Manny Bunuan na secretary. So ngayon kung okay kay Manny Bunuan, hindi naman palalampasin ni Manny Bunuan to kung talagang siya ay makabayan at siya ay tapat sa kanyang serbisyo. Ngayon, dahil na nangyari yan, nang ibig sabihin, si Manny Bunuan ay pumayag. At bakit pumayag si Manny Bunuan? Ibig sabihin, yung boss niya ay yan din ang galawan. Sino ang boss nila? Ang boss nila ay si Martin Romualdez na direkta nakikialam at saka si BBM. At si Saldico. Yan. Collusion of all people. Ganon po ang nangyari. O, tingnan natin itong nangyari kay Engineer Opolencia, yung sinauli niya na 40 million. Tingnan natin. Ito kay Engineer Opolencia. Play na. Sa kaso na yun, kailangan nilang magkaring sa department para makuha yung complaint laban sa kanila at nang sa gano'n, mabigyan sila ng pagkakataon sagutin kung ano man yung mga demanda. Sir, clarify lang, no? Si Engineer Opolencio po, hindi po siya kasama sa iniimbestigahan in any of the flood control project. Kasama na siya, there's an ongoing preliminary investigation now where Engineer Opolencia is also one of the respondents. In which case, sir? In the 5 flood control project in Bulacan? Or? Yes. One of the 5 cases there. Okay. How much po yung total na ibabalik ni engineer? Based on the agreement, it's 150 million pesos. So, pauna pa lang po ito, sir. Sir, paano nag-come up this 150? Binabasa namin sa mga dinideclare ng mga witnesses natin. So may magkakaroon tayo ng computation sa mga declarations niya. At syempre may mga konting verification din sa parte namin. Pero ang usapan doon ay kung mabisto namin na may information di magtitinig na, maaaring mamilibro yung kanyang maging bahagi ng Witness Protection Program. Kaya dapat talaga ay may sabi niya sa amin, lahat ang katotohanan. Dapat enroll. So, sir, dahil ba nagbalik siya ng portion na nitong pera, kasama na rin ba ito dun sa memorandum of agreement po na sa mga kondisyon? Play. Kasi mo itong por. Panlaman dira sa akin. Actually, yung kanyang testimonya ay patungkol sa mga kaso na nangyari sa Bulacan. No?
no? Pero yung pagsasauli ng pera ay base doon sa mga transaksyon. Iba na transaksyon kanya nung siya ay nasa NCR pa. No? At yun ang pinagkasihan pagsasauli. Kasi dito sa mga flood control projects sa Bulacan, iniimbestigahan sa kasalukuyan, wala naman siyang natatanggap, wala siyang kuhang bahagi. No? Pero yung kanyang testimonya ay mahalaga, kaya consider siya na pasukin at tanggapin sa loob ng programa. So nagpusang loob siya, sir, na mag-divulge ng information about sa mga naging illegal transaction niya. Yes, that is correct. So sir, may si engineer, sino po yung unang, si Alcantara sir yung unang nagbalik ng pera, no? Meron pa siyang natitira na dapat na iso sa uli. What about that, sir? Meron na ba tayong schedule kung kailan niya ibabalik yon? Very soon, very soon. For security reasons, we cannot divulge yung exact, but information have been relayed to us that may babalik ko. And then sir, ito yung kay engineer, na-disclose din ba sir kung saan nila kinukuha yung pera na to? Like, is this winidraw ba sa bangko? Nakatago ba yan sa kanilang isa sa mga condo unit o mansion nila? Actually, Magandang tanong. binabanggit no, kung saan nakuha. Pero tandaan natin na sa kasalukuyan, si Engineer Valencia, no, hindi nga siya kasama doon sa mga naimbestigahan sa Senate Movement Committee. No? So, hindi natin lang kung ito'y kasama doon sa mga pera na nasa bangko, no? Or ito'y maaaring na isang tabi. Hindi na Alam mo, Attorney Padulyon, nagdududa po ako. Ako lang nagdududa. Pinayagan niya yung sistema na magbigay una pera. Nagbigay ng una ng pera 110 million si Henry Alcantara. Ang tanong, magkano ang sa inyo dyan? Kasi pwede pong palabasin na ang totoong ninakaw ay umabot na 1 billion. Nagbibigay na sila 300 million, ay ayos na. Tapos, bigyan din kayo ng 200 million. So, may nakawan din na mangyari. Kaya gusto namin transparent, hindi pwede na kayo-kayo nag-compute dyan. Gusto namin malaman kung magkano. Ang hirap kaya alamin kung magkano ninakaw. Kung ano lang idideklara nila. Di ba? Di ba? Logical ang kwan ko? At pagre, anli mo matalib ba? Di ba? Logical ang tanong ko. Alam ba natin kung yan lang ba ninakaw nila? Tapos yun lang isauli nila? Tapos sasabihin nila, ay sir, ito yung ninakaw ko. Halimbawa, naging totoo. Ito lang ninakaw ko, mga 500 million. Sasabihin ngayon ni mga bata ni Remulla, ay, bigay mo lang sa akin 300. Tapos, kami na bahala sa 200. Amin na yun. Huwag ganun gagawin. Tapos gagawin la, sige, tapos sigurado kayo gagawing state witness para hindi na kayo makulong. Akalain mo yan. Nakanakaw ka na. Magbibigay ka lang. Tapos may na matitira sa iyo ng mga 300 million. Hindi ka pa makukulong. Testigo ka pa. Yan ang nangyari na kinakabahan ko. Walang transparency dito. Diba? Ang magnanakaw, mangyari dito, ay ninakawan din. Gano'n nangyari. So, sino ang leader president na Barbers? Iyon po ang pumalit ay asawa ni Ace Barbers. Pero ngayon na, hindi magnakaw yun kasi bago lang siya bago lang siya nagiging congresswoman. So, ngayon, ibig sabihin lang, kasi spokesman ni Martin Romualdez, si Ace Barbers, ay malamang may maraming kinita si Sir Ace Barbers. Ace Barbers, you are welcome to give your side of the story and I will even interview you on air dito. Special interview pa kasi magkaibigan tayo. Kaibigan ka kasi ni Saldi de Loyola eh. Si Saldi de Loyola naman kaibigan din ni Mardy Infante. So, yan po ang ating problema dito. Ngayon, having said that, ang aking ngayon ipipresenta ay ang solusyon. Na sana nakikinig ang mga senador sa akin ngayon, si Panfilo Lacson lalo, gusto ko makinig sa akin. Ito po yung aking proposal.
Para wala na yan, the only way, sa bidding nangyari yung mga hagel ng pera-pera. Pag nilabas, inaprubahan ng budget na pinalagay ni congressman, nakita nyo, congressman lang talaga magnanakaw rito eh. Yung senador, kundi lang sila. Mga congressman talaga magnanakaw. Billion-billion bawat distrito. Ang gagawin ng congressman, pag na-download na, napirmahan ni Bongbong Marcos, siyempre si Marcos meron dyan. Ipapatupad ngayon, gagamitin ang kanilang district engineer. Kada distrito, sa bayan nila, sa kanila ni Mardi Infante dyan sa Aklan, andyan si Joven Miraflores. Nandyan sino yung si Harisco. Yan, mga corrupt na congressmen yan. Papatupad doon sa ilog sa Aklan. Papatupad, magbibiding. Gusto nila gagawin, mga kanilang kontraktor ang makakakuha. Kung makuha nila ng kontraktor nila, ay ang kontraktor naman nila ang tatanggap ng bayad mula sa DPWH. Ang ginagawa nilang nakaraan, kahit hindi pa tapos, kinukuha ng kontraktor ang bayad mula sa DPWH. Ang pinaka-problema talaga dito, Mardi Infante, na kung bakit napakadali magnakaw, ay binigyan ng Land Bank of the Philippines ng privilege ang lahat ng district engineering offices na mag-transaction online, hindi na chiki-chiki lang. By the use of cellular phone, i-transfer nila ang milyon-milyon mula sa pera ng gobyerno sa Land Bank nakalagay, papunta sa account number ng kontraktor. Kaya dapat tanggalin na rin, unang rekomendasyon ko, tanggalin na rin yon ang authority ng mga district engineers sa regional district engineers. Regional DPWH engineers, kagaya ni Engineer Ronel Tan, asawa ni Gobernador Helen Tan, na kurakot, pari-paring kurakot mo ito. At si Engineer Tan ay Regional Director sa Ilocos Region, bago siya nag-resign lang. At si Engineer Ronel Tan ang kumuha sa mga proyekto na ipinangalan para kay Diskaya. Pero ang totoong mga kontraktor ay ang kanilang mga subcontractors doon. So ngayon, ano ang gagawin natin? Kasi ganun ang proseso. Bakit? Ang unang tanong natin, bakit nagtatapang-tapangan ang congressman na kukuha ng pera sa kontraktor? Kasi ang congressman ang naggumawa ng paraan na uutusan ang district engineering office o di kay regional DPWH director na ipasok ang kanyang kontraktor. At kung makuha na ng kontraktor ang pera, bigay dito. Lahat ng dapat bigyan, kasama si district engineer, kasama si regional director, kasama si Manny Bunuan noon na secretary. From down to up yan. At iba, hiwalay naman yun. Yung para kay Saldico na doon naman kukuha si Saldico para ibigay kay Romualdez at saka kay BBM na kota na 2 billion pesos a month. So paano ngayon maiwasan yan? Kasi gano'n ang proseso eh. Una, tanggalin natin ang takot. Ang mga bidding kailangan maayos. Kung maayos ng bidding, wala na pong magbibigay. Kung totoong labanan ang bidding, wala nang magbibigay na kontraktor. Kasi pababa na siya, pabagsak ng presyo. Tapos, pag sa gawa ng batas, ilagay po sa rider. Ilagay sa General Appropriations Act na bawal makialam ang mga congressman sa anumang paraan. Bawal na bawal makialam ang congressman. At number 3, dapat ang lahat ng contractor ay iimbitahin ang buong Pilipinas na mga kontraktor na sumali sa proyekto. Hindi pwede na, ang ginagawa nila kung 3 lang sasali para manalo yung kanilang pinipiling kontraktor, kailangan lahat na sasali. Ngayon, ano ang hadlang? Bakit 5 o 3
o 4 na kontraktor sumasali. Ang unang hadlang dyan ay dahil binibenta pa ng DPWH ang mga plano, engineering plans. Binibenta nila ng 50,000 pesos. So kung ibebenta nila, kung sino na makaka-afford, ayun na makakabili. At may usapan na yan. Sa distrito na to, walang ibang pwedeng sumali. Ganun po ang diskarte. So, kaya nasisiguro nila kung sino dapat papanalunin. At kung sino na ang na-qualify na mananalo, kung 5 ang sumali, ang 4 dyan ay ang papel nila sa buhay ay para matalo. Ang isa ay para manalo. Ang project karamihan nung nakaraang flood control project ay 96,500,000 pesos. Ang ginagawa na ngayon, ang winning bidder, lagyan lang 93 million. Sa iba dyan, magbibid na maigsi lang. 94. Adik 94. Tapos iba 95. Iba na mag 96. So talo ng iba. Ang mananalo dyan yung 93 billion. Pero bakit 2 million lang ang pagitan sa winning bidder at saka sa amount ng project na nakalagay sa batas? Yan po ang indikasyon na walang totoong bidding na nangyari. Tandaan niyo po, magkakaroon lamang ng totoong labanan sa bidding kung pabulusok ang layo ng presyo sa original na budget cost na ginawa ng DPWH. So ngayon, anong solusyon? Tanggalin ang kanilang ginagawa, ililibre na ngayon, wala na silang gagawin, i-post na lang sa website ng DPWH ang lahat ng plano para i-download na lang ng libre ng mga kung sino man ang gusto sumali na kontraktor. Kailangan i-encourage natin sa isang proyekto, mga 20 malang 50 ang sasali. At kung marami sasali, halos imposible na nila lulutuin ang bidding. Yan po ang dapat gagawin. Libre na kasi kung bakit nagiging bakit mga 5, 3 lang sumasali? Dahil ang mahal po, 50,000 usually, ang babayad nila doon sa DPWH para bigyan sila ng kopya ng plano. At sa kopya ng plano, doon sila gagawa ng estimates. Yan ang kasunod. Next, number 4. Kailangan, dahil naka-website na, naka-post na sa website, ang lahat ng mga plano, kaming mga pribado, mga engineers, gagawa po kami ng aming sariling estimates. Isasabit namin sa DPWH. Kailangan ang mananalo ay hindi lalayo sa aming estimates. Lahat ng proyekto ganun dapat. Sana mapakinggan ako ni Wing Gatchalian at yan ang mga amyenda na ilalagay niya sa kanilang GAA na papasa. So ngayon, next. At kung masabit na at magbidding, ay diretso na kagad, award na kagad. Kasi pag diretso mo, mabilis, wala nang time maghabol-habol ang mga korap na politiko. Next, ang mga lahat ng district engineers at mga project engineers na nakatalaga dyan, construction engineers ng DPWH ay hindi dapat tanggalin. Kung bakit natatakot ang engineers sa DPWH ay dahil isang tawag lang kay Presidente tatanggalin. Ngayon, magiging pagbigyan sila ngayon. Vince Dizon, this is my proposal to you. Bigyan nyo sila ng permanent position. Hindi yung job order contractor lang. Job order na engineers. Bigyan nyo sila ng item na regular engineers para matapang sila lumaban sa mga kontraktor na lumalapit sa kanila na bibigyan sila ng pera para pumirma na ang kanilang nagawa ay tapos na. Kahit hindi pa tapos, pinipirmahan dahil unang-una nananakot, babarilin. Pangalawa, bibigyan ka naman ng pera. So, ang engineer ngayon na naka-assign,
para pumirma siya kung kompleto na ba o hindi. May pananakot pa. Kung susunod siya, may pera naman siya. So, iyan po ang problema dyan. Ngayon, ang mga kontraktor naman, hindi naman magiging matapang yan kung alam nila na hindi na sila nagbibigay sa mga congressman. At panahon na magsimula na ngayon ang totoong flood control projects. Titignan natin, dapat gagahin itong flood control project na ginawa sa Japan. Meron ako ipapakita na flood control ginawa sa Japan. Dapat ganito. Yung Marikina nakita ko pagkagawa ngayon, hindi pa tapos pero napakaganda na pagkagawa. Okay. Pero ipapakita ko muna. Dali lang. Ipapakita ko yung flood control project doon sa Japan na tuwing ang pangharang po ito sa tinatawag na kung mag-tsunami para hindi napapasok ang tubig galing sa dagat. Ito po yun. O ipakita ko sa inyo ang project ng na flood control ng Japan. O yan Sana ganito ang gagawin natin na mga flood control projects. Tingnan nyo ang proyekto ng Hapon. Kahit na mag-tsunami, hindi papasok ang tubig sa kanilang sa loob ng mga kalupaan sa Japan. Di ba ang ganda-ganda niya kung sinunod yan? Palakihin natin. Yan. Yan po ang flood control project sa Japan. Tingnan mo kung gaano kagaling. Dapat nasunod natin ang ganong sistema. Nakailang tidal wave na ba? Nakailang tsunami na ba? Hindi pumapasok. Kasi ganon ang ginawa ng Japan. So ngayon, ipakita ko para sa inyo yung ibang mga pera na sinauli. Ito. Ito naman, itong sinauli kanina na 40 million. Yan, sinauli ni Engineer Opulencia. Grabe no? Yan, may close-up chat ba? So yan. So ngayon, ladies and gentlemen, yan ang mga aking suggestion na nung una para maiwasan ngayon ang sa bidding lang talaga nagsisimula yan. Fidel Mercado, magandang gabi. Punta ka mamaya, siguro, pagtapos ng simba. Tapos, ang mangyayari, sabi ko pinaka-importante na ang lahat na sumali ay ipublish sa website ng DPWH. Lahat na sumali na kontraktor. At lahat naman ng mga engineers na hindi sumasali pero may puso kagaya sa akin, gagawa ako ng sarili kong estimates. I-publish ko rin para ihambing sa mga estimates ng mga nagsusumiti ng bidding. Para hindi lalayo. Aklain mo. Kung totoong bidding yung project na 96,500,000, kung totoong bidding, marami magbibidding noon hanggang 70 million. Kaya nga, red flag. Indikasyon niya na may nakawan na yarian ng bidding kung ang bidding, kung 96,500,000 ang project cost, ABC kung tawagin, agency budget cost. Kung 96,500,000 ang nilaan ng batas, ibig sabihin po, nung nakaraan nila ginagawa, ay overpriced na yun ang budget cost nila kasi nakabase yun sa estimation na mataas ang presyo ng simento, mataas ang
presyo ng buhangin, presyo ng bakal, presyo ng bato, at presyo ng labor, presyo ng pag-uupa ng mga ekwipo kagaya ng payloader, kagaya ng backhoe, grader, pison. So kaming mga engineers na makabayan ay maingganyo kami na mag-estimate bawat lugar. Halimbawa, engineer ako dito sa amin sa South Cotabato. Kung may proyekto dyan para kay Congressman Ferdinand Hernandez at nakita, kukumpiting ko yan. At siguraduhin ko, isasubmit ko sa district engineer yan. Para ang district engineer, ibibigay niya sa mga kontraktor. At siguraduhin kong alamin ko na ang lahat ng mga sumasali sa bidding ay ipa-execute natin ng affidavit of declaration na hindi siya nakikipagkutsaba na sumasali siya para mananalo, hindi sumasali para matalo. Tapos, habang nagpapatuloy in discussion, i-live stream para manood ang mga mamamayan na nasa distrito ng mga proyekto na binibidding, manonood ang mga mamamayan. At may comment section, magko-comment ang mga mamamayan. At panghuli, sa pagsasagawa ng proyekto, maglalagay dapat ng stand-alone na CCTV o di kaya body camera. Para ang CCTV, ila-live stream din yan. Para makita, mamomonitor ng tao ang pagpatakbo, pagpagawa, papakonstruct ng mga proyekto. Hindi masama, kailangan natin ang flood control projects. Ang problema lang, masama lang kung hindi naman ginagawa ng maayos. Di ba? So I hope I already made my point clear. Gagawa, i-formalize ko to, susulat ako sa House at saka Senate na Appropriations Committee at saka Finance Committee. So magandang gabi po. Pew. So Andres Bonifacio, magandang araw. Bernie Pinto, Bahar Anghila, good evening. Tapos sino pa? Jim Ferrer. Jimmy Life, Jimmy Ferrer. Tapos Hopscotch. Tapos Fortunato, Bahar, anong kinalaman ni BP Sara dito? Jimmy Ferrer. Walang kwenta ka talaga. Ang pinag-usapan natin yung mga bidding-bidding tapos sumali ka ng diskusyon dito tapos si BP Sara idemanda ng plunder. Bakit? Anong kinalaman sa topic natin? Yan ang legacy ni Ace Barbers, ang mga attack dog ni Tamba. Gaba, uli, dili, nagsaba. Fortunato, Bahonsaw, Bonsua, bakit hindi pinuntahan ni Dizon yung teritoryo ni Barbers? Kasi tao ni Marcos. Marde, pag-ingay, ikaw naman, masama naman ang bunganga mo, Marde. Gomez Wilfredo, idol kay Barbers, flood control project at Listia may project kaysa Ghost Project. Mas maganda pa daw kasi kaysa Ghost Project, at least meron. Sira-sira nga lang. So, Amil Mutalib, magandang gabi, pagari. Tapos si Yasmin Martin, maingay din ito si Barbers pero ngayon hindi ka na marinig. Al Ramos, sinong lady representative na Barbers? Asawa niya po. Brent Santos, grabe nakawandok toto sa kaban ng bayan. Tapos si Elsie Bacol, yang si Barbers, spokesperson kuno ni Tambalusos, pero ngayon tahimik na. Ang tawag niya spoke silence. Matagal na ang kawan kong Prime Minister na si Pangulong BBM, matagal lang nakawan. Sa po si Bergie Piquero, Sir, nakarma ang ICC. Amil Mutalif, Attorney Engineer Toto, ano pa asahan natin sa mafia ng gobyerno? Wala na, miyatay Pinas. So, miyatay. Miyada doon tano pirak. Si Sario del Rosario, Katoto, kailan kaya magsusuli ang mga proponent na congressman, senador? Oy, dapat may congressman na magsauli. Wala eh. Puro lang engineer, wala pang kontraktor na sasauli. Al Ramos, yung mga nandoon baka
matulad sa mga lumagda sa impeachment complaint versus Sara na dahil sa kanilang pirma 125 million daw ang napunta sa bawat isa sa kanila. 150 po, hindi 125. 150 million. Tapos meron pa silang flood control projects. Tapos Gigavine, saan ang resibo mo to? Yun na nga, pinapakita ko na sa iyo. Tatanong ka pa. Hili halata ka tuloy. Hili ka Will, Swansing, Gigavine. Dating tinitira na mo mga Duterte, pero ngayon, sa batas, tinitira ko sila para pagdating sa batas na kidnapping ay kinidnap nila, kinampihan ko si Duterte. Kasi mali yon batas. Tio Padla, Dr. Toto Kausik is an honest person. Salamat po. Homie, sir, paano po yung mga mayor at governor? Kailangan tingnan din ang mga taong ito at imbestigahan kasi biling yaman at mga lalaki ang mga bahay nila. Dennis Kausing, may kapatid. Cinderella, ay hindi yan kasalanan ng presidente. Kasalanan dahil siyang pumirma, siya nagpalabas ng pondo. Ganun lang kasimple yan. Hindi sila makanakaw kung walang pondo. Yung kapwa ko imisyuan, si Jet Style TV, watching with ads, no? From Saipan, USA. Si Fidel Mercado, kapatid. Good evening. Ang tunay na may malasakit sa ating bayan. Mabuhay ka, Katoto. Carlo, ni isa wala pa pang nakulong at yung era missing pa rin. Cinderella, huwag kayo magmamadali. Lynn H. Apo, galit. Pilit sinasama si BP Sara na wala naman kinalaman sa flood control. Bienvenido, Gersentan. Mabuhay ka, Atty. Salute to you for the truth. Ariel Servito, sir, mahirap yan ang gusto mo kahit tama ka. Kasi ang politiko ko, ano ang gusto nila, yan ang masunod. Hindi, kailangan baguhin na natin. Kasi oras na makaganon, wala nang congressman na tatakbo kasi wala silang nakikitain, panay gastos lang. Judith Hangpe Aradanas, langgong ni Barbers, Gayam, kala mo, santo kung magsalita kontra kay BP para makasuhan. Kaya yan, boss, to. PM, parang sa Davao po, may plaza pa sa gilid. Cinderella, Ramil Madriaga, ay wala yung sinungaling todo yun. Member Mimi Authority, good evening Sir Toto. Tapos si Estela Servano, may malasakit ka ba? Ron Roberto, ano ba sabi ng COA sa CFD Bapa ni BP? Ano na daw? Malinis na ang kabuuan, malinis na unqualified. Unqualified to have passed. Raymond Lagi daw. Tapos, Idol, bakit ganun na lang ang galit ni Trillanes sa mga Duterte? Hindi kasi pumayag si Duterte na kunin siya na Vice President noong 2016 na election. Tapos Merlin, sana makulong si Marcos at Romualdez. Tapos Merlin, hi sir, Ariel Servito. Ang tanong sir, paano makabago mas may power sila? Hindi na dapat sundin nila. The end is near, Duterte. Ay, mahilig kang laban kay Duterte. Anong kinalaman ni Duterte dito? Walang kinalaman si Duterte dito sa bidding-bidding. Mga Marcos na bidding ito. Talagang ikaw, Cinderella, naimbag Rabim sa mga kabsat ko. Maya Pabingi sa mga kabalen. Maray na Banggi sa mga Bicolano. Jason Marcos, boss, maayong gabi. Merlin, ang pari adik, sana nakulong din. Maria Quillosa, yes laban mga didis, God bless us all. Norberto Chua, bakit wala pang nakukulong na congressman? Dapat congressman sa mga tulad ko. Maraming salamat po. Tayo magsisimba. Cherry Hobersten, Idol Toto, sana buwagin ang kongreso. Maraming salamat. Paki-share, paki-like, at yan lamang ang mga inspirasyon ko para magpatuloy ng vlog para maintindihan ninyo ang issue sa ating bayan. Okay, magandang gabi. Jen Ramos, Imbag Rabim, Kabsat, okay. Ariel Servito, paano sila susunod sa atin? Sila ang, hindi, masusunod bang yan? Susunod.